Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyo rin panoorin itong inaayos ko lang. Itong aking vlog, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mananotify. At yung palaging request ni Sir Bong, Bong, favor niyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Ang kulit ni Sir Bong, Dear teachers, ito yung sinasabi kong part 2 ng ating topic tungkol dito sa frequently asked questions on the implementation of the PMES. Unahin natin itong tanong na ito, paano kung sa itinakdang classroom observation ay wala ang guro dahil sa isang emergency? Halimbawa, meron siyang sakit. Ano ang mangyayari sa classroom observation ng guro? Bibigyan na ba agad siya ng lowest score na 3? Kung siya ay proficient teachers at highly proficient teachers naman ay 4. Ang sagot ay kung may emergency ang guro at hindi siya nakasipot sa kanyang classroom observation, dapat i-reschedule agad yung kanyang classroom observation, pero dapat within the 4th quarter lamang. So, puntahan natin yung isa pang question, yung isa pang query ng ating mga guro. Paano kung hindi naging okay yung iyong classroom observation? Baka nagpanik ka, or nalito ka at hindi mo ito na-present as planned. Pwede bang mag-request na ulitin yung iyong classroom observation? Ang classroom observation na may COT ay hindi na pwede ulitin. Pero pwede mo i-patch up yung mga gaps ng iyong classroom observation. Alam nyo, dear teachers, kung mangyari ito, you can invite your rater na obserbahan ka kahit short period of time sa iyong klase para ma-address yung gaps na hindi nakita sa iyong classroom observation. Hindi naman kailangan na obserbahan ka pa ng isang full period na classroom observation uli para ma-address yung gaps. Another question. Paano kung binigyan ka, ito nangyayari ito, Paano kung binigyan ka ng mababang score sa iyong classroom observation ng iyong rater? Kasi yung observer nyo ay yung rater nyo rin, your head teacher, master teacher, and probably the principal. Sasabihin ng guro, pinersonal siya kasi binigyan siya ng mababang score. Hindi naman siguro. Alam nyo, mas maganda, hindi lang isa yung observer. Pwede nyo itong i-request. Pwede kasing multiple observers. Para yung lahat ng observers, magkakaroon sila ng consensual judgment sa iyong classroom observation. Kasi kung isa lang ang observer mo, pag binigyan ka ng mababang score, iisipin mo, pinersonal ka. Hindi naman ibig sabihin dahil inaalaw yung multiple observers, ay hindi ka na pwedeng obserbahan ng iyong department head lang or ng isang master teacher lang. Now, kung isa lang yung observer mo, dear teachers, kung master teacher, okay lang yon. Kung head teacher, okay lang din. Naintindihan ba? Para ito doon sa mga proficient teachers. Next question natin. Paano, Sir Bong, kung itong entire 4th quarter ay maternity leave ako or naka-official leave yung ating guro? Kung naka-official leave ang guro in the entire duration of the 4th quarter, hindi na niya need mag-submit pa ng IPCRF ng 2024, school year 2024-2025. Ang gagamitin niyang IPCRF ay yung nakaraang IPCRF pa rin. Sir Bong, mag-a-apply po ako ng promotion. Wala po akong latest na IPCRF. Meron, kaya lang ang magiging latest mo ay yung school year 2023-2024. Meron ba kayong natutunan sa ating diniscuss ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.